itong 100 million kada senador para dayain di umano ang halalan. Okay? Pag-uusapan natin lahat yan. Pero mga kababayan, unahin muna natin ang fake news ni Clarissa Taratara. Okay? So, ang fake news ni Clarissa Taratara dahil ngayong araw ay talagang sinasabi niya, sa kanyang press conference o press briefing na talagang binoboljak siya ng taga-Abante na si Eden. Magaling yun Idol ko na ngayon yun. Si Palangga, si Eden na laging bumuboljak dito sa bangag na ito. So, sige, unahin na natin itong patungkol sa hawak na ba ni Vice President Sara Duterte ang ebidensya. Kasi, ito, play muna natin itong interview niya kahapon. Alright? Sa problema ng droga, dapat po yung malalaman. Opo ma'am, yan ang sinabi ko ma'am. Kapag ang ulo nandun sa droga, lahat ng kamay at paa, lahat yan magdodroga na rin. Kasi wala na silang respeto sa authority. Yan yung kapag ang ulo ay lulong sa droga, pati ulo, pati kamay, paa ay lulubog dahil nga lulong ang ulo, ang puno, di ba, sa droga. Lulong. Okay? Kaya ito yung siguro sinasabi ni Amy Marcos na lulong na kapatid niya, pero ayaw pa rin niyang pangalanan. O, ipabayan na natin kay Vice President Sara Duterte. problema natin ngayon. Lahat ng tao, nagkakanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. True ma'am, yung presidente natin na well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya magka-drug. Mag-assume na lang tayo na totoo kasi ayaw niya magpa-pulburon test. Takot na takot nga si Bangag sa pulburon test. Diba? Kahit sa kabila ng mga manifestations ng kanyang ngangabels, ng umingi-wingi-wi, takot si Bangag. Takot nga sa akin yan Takot nga sa akin yan. Hinahamon ko yung buwaka ng ilang yan dito sa California. Diba? Takot siya sa pulburon test at takot siya sa authentication ng California expert, alright, ng forensic expert. Tuloy natin sinabi ni Vice President Sara. Test. Meron siyang video ng paggamit ng droga na hindi nila ma-deny kasi authenticated. Tapos, I love you for that, Vice President Sara. Hindi niya ma-deny kasi meron siyang video na nakikita na sumisinghot at ito'y authenticated pa. Okay? Kahit anong gawin na kasinungalingan ng tagapagsalita o yung mga jutang ginimes na kasabwat ni Bangag sa lahat ng ahensya ng gobyerno, hindi nila counter yung authentication. Sabi ko nga, kung ito ay sinasabi nilang fake news at deepfake, bakit hanggang ngayon wala pa rin kaso si Bangag laban kay Maharlika? Inaantay ko nga mga jutang ginimes. Tingnan natin sinabi ni Inday. hinamon siya ng isang senator candidate na Akala ko ako yun ang hamon senator candidate pala. Okay. Senator candidate, I think that's Attorney Vic Rodriguez, sa drug test. Yun. Attorney Vic, yun lang yun. Okay. Tapos, hinanap ko yung interview, wait a minute. Akala ko yun na yung, dali lang Pero for sure, I think, ito ba yung isa? Tingnan natin kung ito yan. Alright. Wala na yung pinapare natin dito. Lulong. Ito yung na-ready kong lulong. Ito. Ito, isa pa Okay. Sabi ni Inday, Vice President Sara, na nagkaroon ng krimen, yung insidente dito sa Amerika ay nandoon ang pangalan ni Liza Canas. Pakinggan pa natin kung ano sinabi ni Vice President. Na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa
instance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. At nagkaroon... Okay, sasagutin natin yan. Ang sabi ni Vice President Sara na every time na lang na may kinasasangkutan ang mga bangag, sila Satanas, ay gumagawa sila ng kahindik-hindik na pag-counter sa pangyayari. Pag-counter at sila ay magpapadala ng mga counter-attack, black ops o pagtatanim ng mga kaso sa kanilang kalaban. So sasagutin ko muna yan. Etong sinabi ni, natin sasagutin, okay? Kasi I believe ako ang unang nag-expose niyan. Right? Ako ang unang nag-expose na according sa ating source ay may namatay na isa sa mga entourage ni Lisa Tanas. Okay? So ngayon, hawak natin yung, actually, hindi ko alam kung anong hawak ni Vice President Sara na ebidensya. Ang hawak ba niya ay video, police report, or testimonya ng mga nandoon o ng mga biktima. Actually, may hawak din tayong, diyan nagdadibat kita, baka mapaganda ang mga Jotang Jinimis. Okay? Ito po ay hawak ko yung itong police report na ito, dated April 21 to sinend sa akin. This is legit ha. Ayan. So, ayan yung police report. Ay, naka-blurry kasi tayo. Ayan. Naka-blurry pala tayo, naka-blurred. Okay. But anyway, so ito, basahin ko na lang sa inyo. So dito, mga kababayan, nag-request tayo ng police report dito, Police Department, 464 North Rexford Drive, Beverly Hills, California. April 21 ako nag-request ang regarding response to, California response to California Public Records Act request. Alright, so during this time, April 21st, mga kababayan, and up to this day, alright, I'm not sure kung tapos na yung investigation, pero nakalagay dito sa letter, which is, ito mga palangga yung letter, naka-blurred lang kasi tayo ngayon, at may natutulog kasi doon, no, na ahas. Anyway, ang sabi dito, this letter is response to your request under the California Public Records Act, in which you seek a 500011805. The electronic request made to the Beverly Hills Police Department, the BHPD, on April 14, 2025. Okay, April 14 ako nag-request. BHPD's Beverly Hills Police District, Police Department, has determined that the request in part seeks copies of disclosable public records in the BHPD's possession. Okay? So ngayon mga kababayan, itong na nag-request ako, ang sinasabi dito ng Police Department, under the Act, BHPD is not required to disclose any records of complaints to or investigations conducted by or records of intelligence information of security procedures of the Office of the Attorney General of the Department of Justice, the Office of Emergency Services, and any state or local police agency or any investigatory or security files compiled by other state or local agency for correctional, law enforcement, or licensing purposes. Government Code 7923.600. The records sought in the request fall under this exemption and therefore will not be disclosed. Hindi pa siya muna disclosed. Mamaya babasahin ko tong 7923. Pero dito, kasi mahalaga ito mga kababayan, itong binigay na ito, yung crime incident, death investigation, location of incident is 9876 Wilshire Boulevard, number 504. Diba? Sinabi ko sa inyo, 504 Beverly Hills, California, 9210 in the Beverly Hilton Hotel. Yun ang sinabi ko sa inyo na may namatay na kasama ni Lisa Tanas sa kanilang pagpunta dito sa Amerika, at ito ay namatay sa Beverly Hilton. May mga lumabas pa nga nun na kesyo namatay daw sa anong hotel yun, sa isa sa mga pinupuntahan ko rin hotel na nagsa-social timing 101 ako. This was not in Beverly Hills, Astoria.
Is it Astoria? Astoria na isip ko. Tama ba? Beverly, I forgot, help me. Okay, yung high-end dyan na hotel. Not Astoria, sa Pilipinas yung nasa isip ko. Anong hotel yon sa Beverly Hills? Okay, tingnan natin dito. Ngayon, mga panay, papabasa ko sa inyo ang okay. Ang result, ang ano na ito, itong babasahin ko sa inyo. Yeah, Waldorf Astoria. Tama ako, alright? Waldorf Astoria. Dami kasi Astoria. May lumalabas na ganun. Pero di ba kung natatandaan ninyo ang aking vlog, Waldorf Hotel. Tama, Waldorf Astoria. Correct, correct. So, kung natatandaan ninyo, sinabi ko sa inyo na, di ba, gumaganon-ganon ako. Hindi ko pa masabi-sabi sa inyo noon na Beverly Hilton kasi wala pa tayong hawak na black and white. Right? Pero this time, this is, nakapangalan to sa akin para lang po sa inyong kaalwanan. Andyan po, nakapangalan to sa akin. Nakita niyo ba yan? Claire Maharlika Network, LLC. Naka-address sa akin. Hindi ko kinukuble ang aking pagkakailanlan dahil ang ganda-ganda naman ang pangalan ko, right? At ang alindog natin, every day. So dito sa crime incident, nakikita niyo yung crime incident, ilayo na lang natin. Okay? Ayan yung crime incident. Alright? Yan, malayo. Pag malayo, nababasa ninyo. Okay? Sabi sa crime incident, kahit screenshot nyo. Okay, death investigation. Yan, sinabi ko na yung address. Reported date, ito napakamahalaga ito. Okay? Reported date is March 8, 2025, 11:32 a.m. Date time of incident, March 8, 2025, 11:32 a.m. pa rin. Victim age, 44 years old. Okay? Tapos ang summary of incident dito, on Saturday, March 8, 2025, approximately 11:30 hours, okay, 11:30 hours officers, 11:30 a.m. Hours, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Alright? Officers entered room and observed hotel security performing chest compressions on an unconscious male subject. Okay? Subject officer took over while life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05. Okay? Tama. Report incident, tama, 11:32 a.m. Tapos, ayun na nga. Date of incident, 11:32 a.m. So, nireport dito, took over with life-saving measures. So, sinubukan siyang iligtas. Subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedics. Ayan na, ito pa yung naka-address sa akin na. Ayan, may pirma yan. Okay, ito, pakita natin. Okay, ayan. Shot. Okay. Ayan, yan, layo na natin. Ayan, nakita nyo yung oras dito. Pag malayo kasi ito, ayan, nababasa nyo, di ba? Ayan, may pirma yan. So, pinirmahan yan ni Donna Summer. Ni Donna, okay? Number 826, record supervisor. So, ito yung hawak ko. Police report ko ito na pinrint natin na ako mismo ang nag-request ito. So, ngayon, sabi ko kanina, during this time, nung nirequest ko ito noong April 14, ay, actually, 2 beses ako nag-request. March, di ba yung una, pinakita ko sa inyo, March 25, I believe, sa hindi ko na-prepare. Then, pangalawang request ko na to. Kasi during that time, wala pa silang maipoprovide na information. Ngayon, klaro na may namatay talaga noong alas 12:05 dito sa Beverly Hills Hilton Hotel, March 8, 2025. I-take note no yung March 8, 12:05, 2025 kasi nga, mga kababayan, ito ay napakahalagang bagay, napakahalagang impormasyon sa mga krimen na nagaganap sa iba't ibang bahagi ng mundo. Okay? Tingnan natin. Ngayon, okay, titignan lang natin dito ang, okay, I think may letter. Meron na kasi akong letter na statement. Okay, tama. Alright, here we go.
Kasi nag-ready na ako ng letter next sa Beverly Hilton, Beverly Police Department. Dahil sinabi niya kanina, at sinabi ko kanina doon sa letter, dito sa letter na ito, na may binabanggit siya na government code, here's the government, kahit i-google nyo pa yan, government code 9723600. Okay? Yung government code na yan, na 9723600, yan po yung nakalagay dito. Okay? Ito nga pala yung sulat ko. Ito na lang. Hindi ko pa ito na-mail. Okay. Ang sabi ko dito, alright. Okay. Ang sabi ko dito sa aking sulat, to Public Records Coordinator, yun ang sulat sa akin. Ito, nagre-request ako ng CPRA request letter because it is public interest. Sabi ko dito, pursuant to the California Code Records Act 792, okay? 792, ano ba yun? 9723600, alright? 792.00, I respect to request to and copies of any records, reports, or investigative documents relating to the incident involving yung namatay. Sabi ko dito, who reportedly died on or around, diba? Tapos i-attach ko to in Beverly Hilton, Beverly Hills. Sabi ko, allegedly under the influence of illegal substances. This incident has been widely discussed due to its alleged connection to the First Lady Satanas of the Republic of the Philippines. Ngayon, sinasabi natin dito sa sulat natin, this request is made in the public interest, sabi ko sa kanya, and not for any commercial purposes. The matter involves individuals with significant public roles, and the public has a right to know whether any official misconduct, pulburon-related criminal activity or obstruction of justice may have occurred. Okay? Maba pa yung sulat ko. Tapos, ang sinabi ko pa pala dito sa huli, sa dulo, if any portion of the record is exempt under the Government Code 7923600 or any other exemption, I request that any reasonably segregable portion of the record be provided, and that you justify the withholding of any part of the records by citing the specific exemptions applied. Ayan. So ngayon, ang ibig ko dito sabihin mga palangga, kasi itong government code na sinasabi nila, hindi pa nila ma-provide ang, during this time, hindi ko alam kung anong hawak ni Vice President Sara. During, nung April 14, okay, at sumagot sila noong April 21, mga palangga, wala pa silang ma-provide because of that government code. Kasi nga, kung babasahin mo yung code na yan, ang pinaka-ano niyan ay under investigation pa. Dito naman sa Amerika, kapag under investigation naman talaga, hindi ka pa pwedeng bigyan ng record. But May na tayo ngayon, we're talking April 21 yung sagot sa akin. I don't know kung ano na yung ngayon, yung update. Pinapaliwanag ko lang sa inyo na once na matapos na ang investigation, alright? Then, pwede na sila magbigay o i-publish, di ba? Itong itong incidenteng ito. Pero it's true na may namatay noong March 8, declared ang pagkamatay niya ng 12:05. Ngayon, mga kababayan, ang paliwanag ng mga bangag na sinasabi nilang fake news tayo, fake news Inday, di ba? Ganun naman, wala naman silang pwedeng ibato kung di sabihin na fake news tayo. Okay. Di ba, ang tagal natin pinag-usapan, nasa na si Lisa Tanas kasi according to our source, nagkaroon siya ng extended immunity, kaya hindi siya na kulong dito sa Amerika, pero na-hold siya for questioning. Ngayon, siguro nanonood naman kayo ng mga balita kahit papaano at narinig nyo yung depensa nitong mga bangag. Ang sabi ni Clarissa Taratara, nakapanood ko na fake news daw tayo kasi daw
March 10, right? March 10, 2025 ay dumating na si Lisa Tanas sa Pilipinas. Alright. Ngayon, March 11, nagkaroon na raw ng Girl Scout event, So, mga kababayan, okay? Kung ito ay nangyari ng March 8 dito sa Pilipinas, 11:30 is around plus 16 tayo, di ba? It's around 3 a.m. Magdudamat nga kayo. It's around 3 a.m. sa Pilipinas. Kung 11:30, nireport itong insidenteng ito, mga kababayan, so sa makatuwid, ang petsa sa Pilipinas, dahil advanced tayo dyan, plus 16 tayo, ay March 9, 2025. Okay? So ngayon, eto nga ang isang malaking tanong. March 8, nandito pa si Lisa Tanas sa Amerika. Nandoon pa siya sa Noy Pits, doon sa Long Beach area. Long Beach ba yun? Is it Long Beach or anong sakop yun? Somewhere there. Cerritos pala. Okay? So, March 8, nandoon pa si Lisa Tanas, nagpa-party-party. Okay? Ngayon, bakit ko alam? Nandoon yung mga kaibigan ko, mga kakilala ko. Alright? Na nagpa-party. Ang sabi nga ng mga kaibigan ko, nag-send pa nga sa akin ng picture. Ang sabi ng mga kaibigan ko, ang nget pa ni Lisa Tanas, tuyot na tuyot, at ang kanyang mukhang formalin, tusok-tusok. At hindi sila nagpa-picture. At walang kaklas-klas, pag lumamon parang baboy. Walang kaklas-klas. So March 8 ng gabi, nandito pa si Lisa Tanas. Pero tignan nyo kung gaano ka walang puso, gaano ka sinungaling ang buwaka ng inang mga ito. Namatay yung iyong kasama sa entourage. Asawa ito ng iyong appointee na si Dina. Okay? Nandyan, kasama dyan sa Malacanang. Namatayan ka ng kasama mo. Tayo, magkakaibigan tayo, namatayan ka. Namatay, dineclared ng March 8, 12:05. Nagpa-party ka pa sa Cerritos, sa Noy Pits. Alam nyo yan, kayo mga taga Noy Pits dito. Ay, taga Noy Pits, taga Cerritos. Ando doon yung mga kaibigan ko. Ang dami kong kaibigan in the past na in and out sa consulate, yung mga tao dyan sa community, nando doon sila. So, kailan lumipad si Lisa Tanas? Right after ng party? O ipagpalagay na natin, kasi nuknukan sila ng kasinungalingan. Ipagpalagay na natin na yes, dumating siya ng March 10. Okay? Pero anong klaseng demonyo ito? Okay? Namatay? Ito yan, mga kababayan. Ito. Hindi tayo gumagawa ng kwento dito. Nakasalampak ang pangalan ko dito. Ayan, March 8 na pinakita na natin ito sa inyong date na ito. Ayan ang mga natin record. Anyway, lang. Okay. Namatayan ka ng kaibigan. Asawa ito ng appointee mo. Okay? Ipagpalagay na natin na ito ay bigyan na natin ng ng kadyutahan. O sige, umuwi ka, putang ina mo ka. Di ba? Bakit ka nagpa-party at ni isang announcement hanggang ngayon, ni isang condolence, pagkikipagramay, wala kang ginawang buwaka ng ina ka. Wala kang pakialam dito kay Mr. Cupido, dito sa taong ito. So, dun pa lang, kung ikaw ay nasa korte o ikaw ay nag-iimbestiga ng isang kaso, di ba? Abogado ka, mga may abogado. Kahit hindi ka abogado, may namatay. Katugo mo, kamag-anak mo, alas 12:05 ng tanghali. Tapos nakuha mo pang mag-party. Bakit siya nagpapakita ng party-party? Para pagtakpan itong namatay na kasama nila sa kanilang trip. Dahil allegedly, our suspected pulmonary, I mean, yung pagkamatay. Kasi may mga nakarating tayo na informasyon sa atin na 7 hours pa sila tumawag ng ambulance or ng 911.
kaya, hindi nila siguro alam ang gagawin nila according to our source. And true enough, before ko to inulat sa inyo, wala pa akong papel na ganito. Nag-trust lang tayo dito sa mga kasama din nila sa loob. Sige nga, namatay ng alas 12:05, the same day. Tapos si Lisa Tanas na nagbitbit dito sa namatay na ito, nagparty siya. Ganito, kung nanonood kayo ng crime scene, nanonood kayo ng forensic, ganito ang mga manggugurgur. Pag may nagurgur sila kunyari ang dumurgur, i-cover up, ililibing yung ginurgur or whatever, tapos kunyari, let's say, member ng family, kunyari, pinatay niya yung jowa niya, ganyan-ganyan, dahil by saltik, kunyari, sila, sige, takpan ko muna to, tapos yung mga anak niya, nandyan, magluto tayo, ganyan, mag-party tayo. Ganito mag-cover up ang mga kriminal. Ganito sila gumawa ng kwento. Kaya ang tanong natin sa mga jutang genimis na ito, di ba? Bakit hindi kayo hanggang ngayon nag-a-announce na isa sa mga entourage ninyo, mga jutang genimis kayo, hindi nyo sinasabi na may namatay sa Beverly Hills? Eto, paano nyo to ngayon? Wala namatay? Wala kayong Paano nyo ngayon yan? Okay? Paano nyo ngayon ika-counter to? Na nakalagay dito. Ayan. Paano nyo ika-counter yan? Okay. Yeah, sorry. Ayan, yan na lang. Pagkakata ko na to kanina eh. Okay? Paano nyo ngayon ika-counter yan? Nahawak ko ang dokumentong ito na yes indeed may namatay na kasama sa entourage ng Bangag-Bangag Administration ng alas 12:05 ng tanghali at sila ay tumawag ng 911 noong 11:30. Beverly Hills logo yan. Ayan mga kababayan. Isinalampak ko ang tunay kong pangalan dyan. Ayan, nakita nyo yan. Ayan ang pangalan ko. Hindi naman tayo nagkupublik. Okay. Paano nyo ngayon to? Ay hindi, sinungaling si Marlica, walang namatay. So ano yung namatay, Ipis? Yun ang big question. Sana Mr. Mivia sabi, tamba mo nyo. Kaya ano mga buha ka ng inang yan. But, now, pagbigyan na natin ang kasinungalingan, ano ngayon ang hawak na ebidensya ni Inday Sara? Hindi ko alam dahil, hindi naman kami BFF. So ngayon, for sure, hindi lang yung nakuha kong information, nung una kong information na galing mismo sa loob nila, ay nakarating na rin ito kay Inday Sara. Diba? At ito mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw na habang may natsugi sila. Diba? Sana nga magsalita yung pamilya, no? Alam nyo, yung pamilya, I have nothing against with the family kasi hindi naman, wala naman, I don't know, hindi ko naman alam kung may involvement ba sila sa mga whatever, pero wala naman, they're just a business person. I don't know kung anong eksena nila sa buhay. Pero sana magsalita po kayo. Bakit man lang, ito'y public interest. Kayo ay tinatingala din ng taong bayan dahil kayo ay negosyante at kayo ay kumikita ng pera sa Filipino consumers. Right? Ang question ko sa inyo, yung pamilya, okay, baka nga hindi ko alam, baka nakipag-ugnayan na yan kay nakipag-ugnayan na yan kay Inday Sara, right? Bakit wala kayong statement na yung waka ng inang Lisa Tanas, binitbit yung mahal nyo sa buhay, tapos hindi natin alam, dahil hindi pa nga tapos yung investigation, di ba, kung sino ang nagpatira sa kanya, tumitira ba siya, kung ano man, kung yun ay, kasi suspected, allegedly pa lang hindi pa tapos. At bakit, kung ito ay natural death, hindi po ganito kahaba ang investigation. Kung natural death ito. Right? So ngayon, susulat tayo, mamaya pagkatapos kung magdadadada, boom, susulat na naman tayo para makakuha tayo ng latest report, mga kababayan. Pero hindi ito fake news. Kilala si Lisa Tanas na addictus benedictus. Hindi nga natin alam kung ano bang intention nila doon sa hindi natin alam kung ano talaga ang reason. Siya ba ay sinaksakan ng gamot? Intentionally ba ito? Or what? First time ba? Kasi, may mga lumabas na report according sa ating source. First time, dadadadada. So, we can only speculate kung ano yung real talaga na nangyari. Kasi nga,
ongoing pa yung investigation. Hindi pa ako makakuha ng final report kasi nga ongoing. Pero hindi natin titigilan to kasi public interest ito. At ang nasasangkot dito, ang First Lady Bangag. Okay? Di ba? Sina-challenge ka ni Cathy Binag yan. At, last year pa, sinasabi ni Cathy na si Lisa Tanas ay inalok siya ng pulburon para suminghot. Hindi nga nila maka-counter yan. Andiyan dyan si Cathy Binag. Bakit hindi makasukasuhan si Cathy Binag? Kasi takot sila sa USB ni Cathy Binag. Bakit hindi makakaso-kaso si Lisa Tanas at si Bangag dito sa mga pinagsasabi ko sa California, ha? Kasi takot sila mailabas ko ang forensic result sa korte. Kaya ang kaya nilang gawin, panakot, pagtanim ng kaso dyan sa Pilipinas. Yan, mga kababayan, ang pinasasakdalan ninyong buhay dyan sa Pilipinas. Tama, si Inday Sara, na kapag may pag sila ay nasasadlak sa kumunoy, ang gagawin ng mga bangag, aatakihin, ayan, si Congressman Pulong Duterte na ang layo di hamak ng kanyang kalaban ngayon, di ba? Yung pagpapile-file ng kaso na yan, mga palangga. Actually, okay? Actually, itong may bagong, wait a minute. Alright? Asa na yung isang ano ko? Okay. Where is it? Okay, ito. Yung statement, meron kasi sinend sa atin, yung patungkol doon sa video, di ba? Yung Pulong video na, ayan ang atake nila kay Pulong Duterte, right? Ang atake nila kay Pulong Duterte na kesyo may binugbog, may ginato, may ganyan. Kasi nga gusto nilang matalo sa eleksyon. Kita niyo ang palangga yung Pulong Duterte nandun sa Dahig. Kasama ang kanyang papa everyday na nagbibisita dito. So, ito written in Bisaya. May nag-forward sa akin. Ang sabi dito, Tagalogin ko na lang ang translation. Okay? Sabi niya, Okay. Ang sabi dito, Pulong, bakit ka ang sabi daw ni Pulong, ang issue daw nung mga bugbugan blues na yon, ng video na yon, dahil yung tao doon na allegedly na inaamba ni Pulong ay Jugaw. Okay? Jugaw Lu. Ang sabi dito daw ni Pulong, bakit ka nagdala ng menor de edad para ibenta? Binababoy mo yung Davao. Yun yung konteksto. According to this post ng ating informante, yun daw po yung konteksto ng video na yon. Ang sabi ni Pulong, bakit ka nagdadala ng menor de edad para ibenta? Binababoy mo ang Davao. Tapos sabi ng taong yon, yung Joba, sa video daw, pasensya na po sir, yun lang po kasi ang ikinabubuhay ko. May umorder po kasi sa akin ng babae. Ang sabi daw ni Pulong, huwag mong dudumihan ang lungsod naming nililinis namin dito. Sabi niya, sasaktan kita ngayon, matigas ka ha, matigas ka. Tapos ginanon yata sa Julo. Tapos sabi niya, sabi niya, pasensya na po sir, hindi ko na po uulitin. Ang sabi ni Pulong, lumayas ka dito kung ayaw mong tarakan kita. Ayan. Hindi yun exact word word ko yun. Ko gamit itong hawak daw niya. Ito daw yung konteksto ng video na yon. So yun dahil daw ito inilabas, according dun sa mga nabasa nating mga comment, para sirain ang kandidatura ni Paulo Duterte. Ang layo niya di hamak sa kanyang kalaban, kahit hindi siya mangampanya, talo na siya. Kaya nga diba sabi ni Vice President Sara sa kanyang mga interview, ganito yung ginagawa ng mga bangag. Kapag sila ay natatalo, may ginagawa silang katarantaduhan at nabubulgar sila, titirahin nila yung mga Duterte kasi Pangulong Duterte ay pinakidnap nila. Diba? Nakita ninyo. So ngayon, mga kababayan, isa pa sa kasinungalingan, okay, ito ang isa pa sa kasinungalingan ng bangag administration na ito, bagong-bago ang kanilang kasinungalingan na sinabi daw, sabi ni Clarissa Taratara, ay nangako si Pangulong Duterte na ibaba ng 7 pesos per kilo ang bigas. Dito sa video na to, maririnig ninyo kung gaano kabobo ang isang abogagang Shonga Bells na si Clarissa Taratara. Here we go. Pakinggan muna natin tong interview sa kanya
ni Eden, kapangalan ko pala siya, ng Abante. Ito sa nabanggit ninyong 7 pisong baba ng Duterte administration. Nawala ng battery. Pwede po ba ninyong i-clarify yun kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time? Or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas? Nasa news na po yan. Okay. Tinatanong siya ni Eden ng Abante Radio na yung bang sinasabi niyo po doon sa vlog niya, kasi nag-vlog siya, na sinasabi daw ni Pangulong Duterte na 7 pesos na kilo ng bigas, ay na 7 pesos presyo ng bigas ba na 7 pesos per kilo, or ito'y pagbaba lamang? Pakinggan niyo para maintindihan niyo yung konteksto. Hindi po yung i-refer po ang news. Nasa news na daw. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit. Pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun, whatever, yung 7 piso. Sabi ni Eden, malinaw po na ang sinabi ay reduce. Ibig sabihin si Pangulong Duterte, di ba may parin natin sinabi ni Pangulong, i-reduce. I-reduce, ibig sabihin babaan ng presyo. Kung 50 pesos ang kilo ng bigas, bababaan ng 7 piso, magiging 43 na lang. Pero itong siyong amounts na ito, mga palangga, net 25 ba ito? Net 25 daw? Okay. Net 25 daw pala siya, hindi siya Abante. Okay, go. Sorry naman. Kasi Abante to. Abante kasi yung nagbalita. Okay, go. Sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganun. Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. Okay. Ang sabi ni Clarissa Tara, hindi po yata nabanggit yun sa press briefing. Listen. Pwede po sa press briefing. Parang you're talking na pinapakita niyo pa yung SONA something ni TRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip na... Hindi po yung pahayag ng... Okay. Sabi niya, para lang po magkaroon ng siguro ng kalinawan, dahil sinasabi nitong gagang ito sa kanyang vlog, na sinasabi daw ni Pangulong Duterte na ang bigas ay ibababa sa 7 pesos per kilo. Ito'y fake news talaga itong hunghang na ito. Pakinggan niyo. Pangulo. Nandito po tayo. Dahil lang, sabi niya. Sa ng sa halip na... Hindi po yung pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para i-real po ang direktiba, announcements ng Palasyo. Hindi po patungkol sa aking pag-vlog. Okay. Pakinggan niyo. Yung tinatanong ni Eden na nililinaw niya na ang sinasabi ni Pangulong Duterte ay reduce the price of rice, not gawing 7 pesos per kilo. So ginigit ng sinungaling ng waka ng inang ito. Hindi daw yun kasama dun sa press briefing niya. Ang sabi ni Eden, oo, sinabi niyo somewhere in sa vlog ba yun or whatever. Listen. Di ba nabagito lang po yung vlog po? Para lang po hindi Then, pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Okay. Kasi po parang Okay. Putol ka muna. Diba? Hindi na siya makapagsalita. Kung ano daw yung opinion niyang personal, hindi pwede pag-usapan dito. Mga kababayan, hindi po yun opinion. Fake news niya yun. Kita mong putang inang ito, sukol na. Nagsisinungaling pa. Kung tirahin niya ang Pangulong Duterte, di ba? Nasasabihin, ilagay na sa bunganga niya na sinabi daw ni PRRD na 7 pesos, gawin 7 pesos per kilo ang bigas. Ganito kasinungaling ang mga alagad ng mga bangag. So you have to wake up. Patuloy natin si Eden. makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yung Opo, Miss Eden, kung ano po ang inyong... Ang sabi ni Eden, makaka-apekto sa Pangulo. Makaka-apekto talaga. Dahil pare-paro silang sinungaling eh. Ulitin natin. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yung Opo, Miss Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito. Inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo, at ang gobyerno. Let's move. Okay. Narinig niyo? Inuulit daw niya na ang kanyang pag-vlog ay walang kinalaman
sa palasyo, sa gobyerno. Eh, putang ina nyo, bakit nyo pinakikalaman yung mga vlog namin? Dahil ang pagsasalita namin ay na hindi naman nagre-representa sa Pangulo yung bangag. Tapos itong inayupak na to, pag nagsinungaling, hindi pa patawag ng TRICOM? O, eto. Ito ang sinabi ni Pangulong Duterte. Ito yung vlog niya na nag-react. Itong si Taratara na nag-react siya sa sinabi ni Pangulong Duterte, yung sona ni Pangulong Duterte. We need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers to Ano choose nyo? of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. I ask Congress to prioritize this crucial reform which I have certified as urgent today. Okay? Pesos. Oh, Ah. kaya mo ginawa yung batas, rice litigation law to eh. Para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari, ha? 7 pesos per kilo rice then after, okay? Yan, ha? Yan, 2 years, ha? 2 years, ha? Bobo talaga. Nangako, 7 pesos per kilo na bigas, ha? Oh. Because of the rice litigation law. Okay, tapos na yon. Tinranscribe ko, mga kababayan, ang sinabi ni Pangulong Duterte. Alright? Ang sabi niya, intindi natin, word by word. Okay? We need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers. Reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo. Reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo. Hindi niya sinabi na ang bigas ay magiging 7 pesos per kilo. Bruha kang kabububuhan kang hunghang ka na fake news ka. Ikaw dapat ang kinakasuhan ng lahat ng kadyutahan. Tapos ngayon, ang sasabihin nitong gagang ito, hindi pwedeng pag-usapan yung fake news niya kasi opinion niya, pero kami na mga anti-bangag at ang mga Duterte supporters like you and me, tinatarget ng NBI, tinatarget ng DOJ dahil daw sa fake news. Itong waka ng inang ito, harap-harapan. Sinasabi dito ni Pangulong Duterte, this will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo. Reduce the price of rice up to 7 pesos per kilo. Bawasan ang presyo. Kung 50 pesos ang presyo ng bigas, sabi ni Pangulong Duterte, during that time, in 2018, gawin 43. Hindi sinabi gawin 43, whatever the price of rice during the time. So, bawasan ng 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. Sabi niya, I ask Congress to prioritize the crucial reform which I have certified as urgent today. Ngayon, mga kababayan, ngayon nakita niyo na sinasabi niya, ayan, nangako siya, 7 pesos, pangkanto at pangbangag yung kanyang vlog. Kaya never kong pinapanood yung gagang niya. Ipinapaliwanag ni Pangulong Duterte, mga kababayan, na palitan yung kasalukuyang rice importation quota system. Diba? At dadagdagan ng tariff para ang itong mga nagpapasok dito sa Pilipinas ng mga bigas, di ba? Dadagdagan ng tariff para what? Para magkaroon ng income ang gobyerno, and with that, makakatulong sa resources ng mga local farmers yung tariff na yan o yung revenue na yan, yung kikitain through abono siguro at kung ano-ano pang mga equipment sa kailangan ng mga magsasaka. Malinaw po. Pinarinig sa inyo na hindi sinabi ni Pangulong Duterte na I want today I want the price of rice to be like 7 pesos per kilo. 'Di ba? Hindi naman niya sinabi na ang bigas, I mean, hindi niya pa sinabi 'yon. Ang ibig sabihin, hindi niya sinabi na 7 pesos per kilo. Dapat ang sinabi niya, okay, ngayong araw na to 7 pesos per kilo. Walang ganon. Ang sinabi niya, i-reduce.
or bawasan. Kasi nga, gusto niyang palitan yung current situation o current system ng mga ano na yan, mga import na yan. So kaya nga, sabi ko sa inyo mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw na kung ang presyo ng bigas ay 50 pesos, 100 pesos, ay posibleng ibaba through that order ng Pangulong Duterte na bawasan ng 7 pesos per kilo, maging 93 na lang kung 100, diba? O maging 43 kung 50 pesos per kilo. Bababaan hanggang 7 kilo, kumbaga bigyan ng diskwento. Hindi sinabi na bababain natin, ay pipresyohan natin ng 7 pesos per kilo ng bigas. So ngayon nakikita nyo na mga kababayan kung sino ang fake news ngayon. Sino ngayon ang fake news? Bakit itong bruhang ito? Ang ano daw? Makiling, yeah, tara. Ang reduced na price, iba, tama. Thank you for that word. Least fix, ang reduced price, magkaiba sa fixed price. Tama. Hindi sinabi na fixed price, iba yung reduced. Tapos nasasabi niya, ayan, sabi niya, nangako, 7 pesos per kilong bigas. Tapos ayaw niyang pag-usapan doon. Ayaw niyang pag-usapan doon sa press briefing nila. Kasi sukol na sukol yung pagiging fake news niya. Tapos wala daw kinalaman ang kanyang pinagsasabi. Gaga ka. Extension ka ng bangag. So kung ano yung sasabihin mo, magre-reflect dahil nagtatrabaho ka sa pugad ng mga Digimon, sa pugad ng mga Adictus Benedictus. Or baka nahahawa ka na. Kaya ganun ka kalutang. Ikaw ng pinakalutang na tagapagsalita ng mga bangag. So mga kababayan, kitang-kita ninyo na itong gobyernong ito ay walang laman ang mga utak. Fake news. Kitang-kita, hindi naman siguro kayo tanga dyan, mga mainstream media na present doon. Mabuti pa itong si Net25 na Eden. Sino ngayon ang fake news? Patungkol doon sa involvement ni Lisa Tanasa, may natsugi, grabe. Kaya dapat, ay wala na yung mga pangalan ng mga balangga ko. Okay? Wala na, charge natin uli mamaya. So ganito sila kabobo. Ganito po katanga. Pero ang matindi ngayon, mga kababayan, dahil nga eleksyon na, ito ang malupit. 100 million di umano. Okay. Ito, you have to listen to this. Okay? Dahil may nakuha tayong information na dadayain talaga ng mga bangag ang eleksyon. Tandaan po ninyo, may affidavit si Attorney Glenn Chong noong 2023 na kung saan sinumpaan ni Salaysay na sinasabi niya na dinaya ni Lisa Tanas ng bangag ang election 2022. So ngayon, mga kababayan, ay nakatanggap tayo ng impormasyon, alright, na di umano, hindi, actually, itong IT, di ba? Itong IT mula dito sa Miro, I don't know how reliable that IT is. Ang ginagawa, okay, mga kababayan, okay, tingnan natin to ha. Tingnan ko lang, nananap ko lang yung sinend sa ating dito, information. Alright. So ngayon, mga kababayan, I hope itong mga taga-Miro ay hindi papayag dito sa mga pandaraya or panggigipit ng bangag na administrasyon. Kasi may lumapit sa mga senador at kongresista, according to our source, na nag-aalok ng technology ang grupo ng mga bangag. Okay? Na pwede daw nilang gamitin dito sa May 12 election ang pandaraya at naniningil sila ng 100 million pesos para ipanalo ang isang kandidato sa sa Senado o Kongreso. Nakita ninyo? So ngayon, sinasabi ko na sa inyo na posible talaga magkaroon ng dayaan. Hindi rin natin alam dito sa Miro dahil first time nila sa Pilipinas, baka sila ay tinatakot ng mga bangag para makipagsabwatan. Pero meron na daw na mga ahente na lumalapit
sa ating o sa mga politiko para manghingi ng 100 million pesos para sila ay ipanalo. Pinresent nila kung paano nila, may mga IT experts daw, I don't know kung saan galing yung mga IT experts na ito, di ba? Na ipinapakita nila kung paano nila dayain itong eleksyon na ito. Hindi natin alam dahil ito ay informante galing sa ating source na ito ay hindi nila I believe hindi nila in-entertain. Kasi 100 million pesos ang hinihingi at ayaw nilang pumasok sa ganyang dayaan. Right? Kaya ito ay nakakabahala. Imagine niyo, nilalako ang pandaraya sa eleksyon. Sinabi na ito ni Atty. Glenn Chong, ilang beses na kami nag-interview lahat, na nilalako ang pangdaraya. Di ba? 50 million, I don't know, nakalimutan ko na yung figure na sinabi ni Atty. Glenn Chong. So, ito ngayon, nilalako nitong mga certain ITs na ito, na hindi ko alam kung galing sa saang kumpanya ito, di ba? Pwede, tatlo lang yan ang pwedeng paggagalingan eh. Miro, Comelec, at Bangag sa Malacanang. So, hindi ko alam which is which. Or, pwede rin nagpapanggap lang, pwede rin whoever they are, di ba? Pero lumalapit daw at nangihingi ng 100 milyon kung gusto mong sila ay maipanalo. Kung ito ay may katotohanan, kaya ko ito inuulat sa inyo para maging aware kayo. Diba? Kasi wala pa, hindi pa nagagawa. Diba? Hindi pa to facts. Kasi hindi pa sila nandaraya. Wala pa yung eleksyon dyan sa Pilipinas eh. Ito ay plano nila, pinaplano nila, ginagawa nila, according sa ating source, na nilalako ang dayaan na gusto mong manalo, 100 million, na sabi ko, kung totoo ito ay malinaw na nakakatakot dahil wala na talagang demokrasya sa Pilipinas. Nakita nyo, wala naman talagang demokrasya dahil ultimo ang Pangulong Duterte ay kinidnap nila ng mga bangag. So kaya talagang dapat bantayan nyo yung mga boto niyo. Tama si Agent Morales, hindi lang dapat kayo dyan bumoto sa Pilipinas, kundi kayo mismo magboluntaryo, bantayan ang pangdaraya sa bawat presinto. Kasi hindi ito lang labanan ng kandidato. Ito po ay laban sa inyong kinabukasan. Laban kung may tiwala pa ba kayo sa halalan, which is ako, wala na akong katiwala dyan sa mga jutang ginimis yan. Dahil nga ako ay lumaban sa noon, sa mga dilawan, dito sa electoral protest ni Bangag. Na nasabi natin, magkaroon ng malinis na halalan, na walang dayaan, laban-laban pa ako kay Bangag na ito. Tapos ano ngayon? 2022 sila pala ay nakipagsabwatan sa Smartmatic. At hindi nila makasukasuhan si Atty. Glenn Chong about that. Hindi nila ma-counter-counter. Nagtistigo na nga si Atty. Glenn Chong dito sa One American News. Laban sa Smartmatic. Anong ginawa ng Smartmatic? Nag-settle. Diba? Hindi tinuloy ang kaso sa One American News. Alam nyo yan. Atty. Glenn Chong ang isa sa nagtestimonya dito. Now, si Atty. Glenn Chong ang nagsasabi dyan sa inyo sa Pilipinas na dinaya yung 2022. Pero walang gustong mag-imbestiga dyan sa Kongreso, sa Senado. Ay baka kasabot yung mga hinayupak na yan sa mga dayaan din. Diba? So, eto ngayon ang inyong dapat bantayan. Nakaka-alarma dahil talagang kayo ay dadayain. So, kung ito ay may katotohanan na 100 million ang ino-offer, dapat yan ay ilabas na. At dapat yan ay makakalap tayo ng ebidensya para mapanagot itong mga walang hiyang ito. Right? Sabi nga ni Neo, namatayan pa yan si Atty. Glenn Chong dahil yung age niya exactly. Lumaban tayo sa electoral protest, namatay si Richard Satelian, kaibigan ko yun. Diba? Alam niyo naman ang istorya noon. Tapos ngayon, pagdating nung nanalo nung 2022, hindi ligit sa kaalaman ko, mandaraya pala sila. Noong May 9 na nandoon ako, dyan sa Mandaluyong, pinakilala pa sa akin ni Lisa Tanas ang mga foreigner na nakialam sa halalan natin. At yan talagang dapat yan kay Bangag, yan ang dapat ma-impeach. Dapat makulong yung mga buwaka ng inayan maliban pa dyan sa electoral fraud nila na ginawa, yung pagnanakaw nila ng ginto ng Pilipinas, pera ng Pilipinas, talagang napapaikot nila ang batas, nabibili nila ang batas.
Kaya dapat wakasan nyo na ang lahat ng mga Marcos. Never again.